Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat at dahil rest day nga pala ako ngayong araw ay naisipan ko namang magluto ng ganito. Noong nakaraan ko pa nga talaga binabalak magluto ng ganito. Buti na lang at natuloy-tuloy din ang aking binabalak. Bumili nga lang pala ako sa palengke ng 3 piling na saging. Pumili nga lang pala talaga ako ng medyo hinug na para naman konting asukal na lamang ang aking gagamitin sa pagpapatamis nitong saging. Hiniwa-hiwa ko nga lang pala ito ng maliliit para naman mabilis ko lamang itong mapalambot. Nang matapos na nga ako sa paghihiwa ng mga saging ay isinalang ko na nga pala ito dito sa aming kalan. Tapos inilagay ko na nga rin pala yung kaniyang sago. Dalawang klase ng sago yung nilagay ko dyan, isang maliit at isang malaki. Inilagay ko na nga rin pala dyan yung asukal at nilagyan ko rin pala yan ng dahon ng pandan para naman medyo bumango-bango yung amoy ng ating nilulutong saging. Hindi ko na nga lang pala nakuhanan sa video na umaawas-awas na nga pala yung saging ko na yan. Kaya tignan mo yung gilid-gilid ng aking pinaglulutuan ay meron pang kayat-kayat. Pagkalagay ko nga ng mga sangkap ay pinabayaan ko muna siyang kumulo at pagkatapos siyang kumulo ay pinalamig ko muna. Pagkalipas nga ng ilang oras, ayan, lumamig na. Bumili nga lang pala ako kanina sa may palengke ng plastic na lagayan para naman hindi na ako mahihirapan maghugas sa mga pinagkainan. Medyo marami rin kasing bata dito sa amin kaya medyo marami rin tayong bibigyan. Para naman din matikman nila ang luto ni Tita Duday. Abay, talaga naman sa mga pamangkin ko lamang, nako, ubos yan. Medyo madami na nga rin pala akong nasasadlok na banana split sa baso. Pero mukhang hindi pa nangangalahati yung naluto ko. Buti na lamang, akala nyo ha? Nag-ready talaga ako, dinamihan ko talaga yan kasi ayaw ko nang mabibitin tayo. Muntikan ko na nga palang makalimutan na wala pa nga pala akong nagagawang yelo. Kaya naman kinuha ko na nga pala ang aking mahiwagang tuwalya at doon ko na binalot yung yelo. Wala nga pala kasi kaming ice crusher. Tapos, yung pangkadkad ni mama ng yelo, hindi pa niya mahanap-hanap. Kaya ayan, nag-magic na lamang ako. Dito ko na lamang pala ibinaling yung mga sama ng loob ko. Kung hindi nyo nga pala na itatanong, aba, ayan, magaling ako mambugbog. O, diba? Di durog. Mindset lang ba? Mindset. Wala namang choosy sa pamilya ko. Yung toalya naman na ginamit ko, 1 linggo ko pa lang naman yung nagagamit. Ginamit ko pa yon noong nag-swimming kami sa may dampalit. Hindi pa naman ganun kadumi yun. At eto pa, hindi pa nakontento sa paghampas-hampas. Aba, pinukpuk-pukpuk pa ng martilyo. Diba? At least makakaraos yung aming banana split. Kahit ba tipak-tipak na yelo pa yan, abay laban yan. Nagpakuha na nga lang pala ako kay Nanay Puring ng pichel dahil sa totoo lamang, yung mga yelo talaga ay sobrang malalaki pa. Hindi kagaya kapag talagang meron kang ice crusher. Mga ka-reels, baka naman. Isa-isa ko na nga rin palang nilagyan ng yelo kasi hindi na rin makapagintay yung mga bata sa paligid ko. Ayan, malapit na. Naglalagay na tayo ng gatas. Konting tiis na lang at matitikman na rin namin yung aking ginawang ice banana. Mamaya po siya, bibigyan ka na ni tita. Wait lang. Wait lang, baby. Baby, wait lang ha. Bibigyan ikaw ni tita. Upo ka lang ha. Bakit? Sabi mo, thank you po. Lakad na sa likod, dali. Okay, Jillian naman. Jillian. Salamat po. Lakad na, lakad na. Sabi, salamat po. Tita. Ayan na yun. Thank you, Lodi. Kahit alin. Thank you. Salamat. So ice banana. Wow! Baka matapon. Ito po galing. Sa akin. Thank you so much. Ito po, Tita Nura. Hello, kambal. Hello. At kung nanonood ka pa rin hanggang sa dulo ng video ko na to, tara magpasalamat na tayo sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, lubos po akong nagpapasalamat sa buhay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa mga blessing, Panginoon. Salamat at hindi niyo po kami pinapabayaan sa araw-araw. Maraming salamat po. Amen.